At sa punto po ito, makasama natin si Atty. Virginia Suarez, Legal Counsel ng Pamilya Laude. Atty. Suarez, good morning po. Good morning, Arnold. Opo. Good morning sa lahat ng nanonood ng unang hirit. Kamustahin lang po natin yung Pamilya Laude. Matapos sumaiba nga ang hatol kay Pemberton. Paano nila tinanggap po ito? Ang Pamilya Laude ay, Arnold, ay magkakaharo ang pakiramdam nung halos may pagkilala doon sa desisyon ng pagkulong kay Pemberton, na it's a victory to them. Hindi man puspos, hindi man kompleto dahil ang inaasahan nila ay murder. Ganun pa man, masaya sila dahil sa simula't-simula ang gusto lang nila talaga ay makitang makukulong, makukonvict at makukulong dito sa Pilipinas si Pemberton. Opo. Kaya lang after the standoff ng halos 3 oras, talagang nadismaya ang pamilya nung pagkatapos ay dahil hindi makuha ng ating kapulisan at bandang huli ay dadalhin sa Camp Aguinaldo at hindi sa Bilibid ayon dun sa desisyon ng korte. Yun nga ano bang mangingibabaw dito, yung desisyon ng korte o yung mga provision ng Visiting Forces Agreement sa nagkasalang sundalo nila? Ay, alam mo, dapat talaga mangibabaw ang ating ating batas. Pag pumapasok ka sa anumang international agreement, laging inherent doon yung pagkilala at pagrespeto sa batas, halimbawa dito nga sa VSA, laging may pagkilala sa batas ng bansang Pilipinas. At kung pagbabasihan din naman ay yung mismong VSA, nakasalaas din doon ng primary jurisdiction ay sa Pilipinas, and therefore it goes with it, the custody. Ito mga pinapag-usapan kung saan ikukulong at yan mga implementing rules at na lang ng VSA, at ang mismong korte ang nagsabi na that is very vague, ambiguous, yun ang ginamit na salita ng korte, at hindi nakalagay doon eksakto kung saan ilalagay o kung saan ipipiit. And therefore, in the meantime na walang malinaw na ganoon, dapat siyang makulong sa national bilibid at dapat ay i-consider siya na national prisoner. Kaya lang, Arnold, pero di ba meron ding order ang Bureau of Immigration bago pa ang desisyon na siya i-deport? Oo. Pero yung deportation na yun, maski na ang later on sinabi ng Bureau of Immigration na maging ineffectual yung order na yun. Kasi nga, mangyayari lang yun after service of sentence. Okay. Kapag natapos na. Anuhan niya na yung kanyang penalty dito sa kaso na ito. Okay, tanggap ba nila na from murder naging homicide po itong kaso ni Pemberton? Malungkot, Arnold, ang Pamilya Laude from murder naging homicide. Kaya ako pinaliwanag ko rin naman dahil sa homicide, that is still an intentional killing. Siyempre, ang appreciation ng judge ay hindi nagkaroon ng treachery, walang cruelty, walang abuse of superior strength, at kaya homicide. Nalulungkot yung pamilya dahil hindi nakita yung cruelty at yung abuse of superior strength. Ganun pa man, yun, may pagkilala doon. Okay, so then this is a victory, partial or incomplete. This is still a victory dahil convicted si Pemberton at pagbabayaran niya. Sana nga ang hiling ng pamilya, talagang pagbayaran niya, talagang makulong dito sa atin, si Pemberton, at hindi sa kung saan na ginugusto ng bansang Estados Unidos. Maraming salamat po, Atty. Virginia Suarez, ang Legal Counsel ng Pamilya Laude. Maraming